gusto ko yung parang sinasabi nila, tumatanda ka na kasi nga gusto ko yung dalaga na talaga ako, nung bongga-bongga. Oh, wow. Kahit tumatanda ka na, may mga taong na hindi aalis sa tabi ko. Sa tabi mo, sorry. So, we have... Kinabahan ako kay Kuya Robbie eh. Hello? We have two people that love you very, very much. At hindi kami yon for now. Ano ba? Pero hindi pa tapos ang Ano? No? Dragon Asap. We'll see you sa Kapamilya Online Live. Magaling man ang host si Edward, pero pag si Maymay ang pinag-uusapan, naging buyoy, naging bulol. Hello po mga ka-Mayward, Alexander nagbabalik, and this time we will focus on dito sa pagiging bulol ni Edward sa I Want ASAP kahapon, and na-mention ko din to sa aking upload kahapon, itong ang pagkabulol ni Edward Bobber, at akala ko ako lang ang nakapansin, but then nang makita ko ito sa Twitter, kasi ipinost ito 14 hours ago ni NLM, sabi ko ay marami pala kaming nanood ng I Want ASAP kahapon dahilan sa, of course, Sunny Puwersa magkasama itong si Edward and Maymay sa I Want ASAP online. Ang sabi ni NLM, nagkabulol-bulol si Edward kahapon sa I Want ASAP, baka raw kasi, sabi niya, excited siya, malapit nang umuwi sa Pilipinas si Maymay, at huwag daw kayong mag-alala kasi siya lang naman daw ang nagdidilulo nito. Huwag kang mag-alala NLM, kasi marami tayong nasayahan sa response ni Edward John Bobber, na kung saan nag-expect pa si Edward ng celebration kasama si Maymay. Ang sabi niya, exclusive na celebration kasi gusto niya ng milk tea. Ayaw bigyan ni Meridel kasi nga sinisipon si Edward. Natuwa pa nga ako mga kaibigan kasi nga itong si Edward talagang sanay na sa Bisaya ni Maymay, kasi naintindihan niya kaagad nang sinabi ni Maymay na isikma ang sipon kay daghan na marami na daw ang naklag sa ilong nito. And then sabi ni Maymay, tsaka na ang milk tea kasi hingi-hingi daw si Edward ng milk tea, ito nga't hindi niya maisikma ang kanyang sipon. But then yes, that was one part of the conversation kahapon ni Maymay and Edward, kung saan kinilig tayo. Sabi nga ng ibang commenter sa aking vlog, na sabi nila na bakit pa daw natin gustong ipagtambal si Maymay and Edward, na kung saan si Maymay ay meron ng kasintahan. Naku, wag kang ganyan, kasi si Sharon meron na siyang kasintahan noon, pinagtambal pa rin naman siya kay kung kanino siya ay tinatambal. Pero yung mga shippers na gusto ng Gabby Sharon, nanatili rin naman sila hanggang the end. And yung shippers ni Sharon and Robin, Sharon and Richard Gomez, and Ruel Santiago na shippers ni Sharon, ay nanatili rin naman hanggang dulo. So, it's not impossible na kahit na may love life si Maymay or si Edward, manatili tayo bilang Mayward Flyers. So, it's alright na kiligin kasi hindi naman natin sila ipinupush na sila na until the end of time. It's up to them naman kasi decision nila iyon. Pero yes, of course, hindi ninyo maialis sa atin ang kiligin kasi nga nasubaybayan natin ang buhay ng dalawang batang ito. And then what makes me kilig ay yung talagang kahit sabihin ng iba na merong hindi pagkakaunawaan si Maymay and Edward noon, pero hindi natin makita yan sa screen ng I Want ASAP. Napaka-professional po ng dalawa, na hindi mo makitaan na meron nga silang hindi pagkaintindihan noon, na base yon sa mga bashing comment ng mga bashers, kasi daw may ginawa itong si Edward, at kasi nga daw ito si Maymay ay merong aaron sa buhay niya. Pero yes guys, sa makita ninyo, napakaganda po ng program ng show ng I Want ASAP, na kung saan napakabait
itong si Maymay and Edward, at hindi mo makitaan yon yung mga tinatapon na mga bashers. And so we will stay on our lane, pushing Maymay and Edward together, lalo na't paparating na si Maymay at pabalik na sa Pilipinas in 1 week time ba yun ang sabi. Pero sabi nga nila, sabi ni Maymay, nangako rin naman siya na babalik siya. And then sabi ni Edward, after Maymay saying, ito ay pangako, tapos sabi niya pa, tignan nyo, ako pa ang may regalo sa inyo. And that is just one way na naglalambing si Maymay sa atin na mga fans niya. Pero yes, hindi ko talaga mawala sa isip yung sabi ni Edward, naantayin niya yung pasalubong niya from Maymay galing sa Canada. At sinabi niya pa nga na gusto niya kung magkaroon man ng pizza moment and milk tea moment, gusto niya squad mates lang exclusive. O diba? Walang halo kahit sino pa. Yung parang para sa kanila lang. And then that is a good thing kung mangyayari pagbalik ni Marydel na siya namang ipinangako ng dalaga. But then yes, eto na nga. Malapit nang bumalik si Maymay. So, aantayin natin yan. Ngayon wala siyang upload. Dahil lang siguro sa, sabi niya kahapon, nag-post siya kagabi. Nagagala siya kasi tapos na yung semester nila. So, siguro kunting gala bago siya bumalik sa Pinas. So, yan antayin natin. And, of course, sana hindi natin nabigyang diin ito kahapon. Get well soon, Dodong, kasi nga sinipon si Edward and cloggy nose. Inuman mo yun ng maraming tubig, Edward. Tapos mag-ihaw ka ng lime, squeeze mo straight away habang mainit pa. Make sure na medyo tutong na yung balat bago mo siya squeeze para mabilis ang paggaling mo. Tapos sabayan mo ng, huwag mong ihalo, pagkainom mo ng lime, sabayan mo ng, sundan mo ng honey. And then you should do that early in the morning before taking anything in, yung wala ka pang nakain. Yun muna ang unahin mo. And then kung gusto mo na mabilisan yung paggaling, do it before ka mag-dinner or after mo mag-dinner. Napaka-ano po yun, napaka-effective po kasi yun po ang gamit ko kasi hindi ako pwede sa ginger and hindi ako po pwede sa lemon. So, ang sa akin lang, ang hiyang sa akin ay inihaw na lime. So, kung mga ka-Mayward, kung meron kayong nararamdaman, ubo, sipon, just do it, try it, kasi baka dyan ang hiyang ninyo at mabilis po ang pagaling kasi vitamin C po ang lime. Make sure na ihawin ninyo yun bago nyo squeeze. Kasi pag medyo alanganin yung pag-ihaw ninyo, hindi lalabas yung juice. Lalabas lang yung mga tawag doon? Yung mga buto-buto ng lime. So make sure you ihaw it properly. Then after that, lalabas ang kanyang juice. And then so yon, dahil sa pagkabulol na Edward ay dagdag yung vlog natin ngayon hapon mga kaibigan to give emphasis doon sa nga ilang beses sa pagkabulol na Edward na kung saan napansin ni Robbie Domingo and Maymay and Turata. Cute lang na Edward. At saka yung ipinilit pa ni Edward nung tanungin ni tawag dito ni Robbie kung ilang taon na si Maymay, yung itinanong niya pero hindi siya minamind ni Robbie nga lang kung ilang taon na si Edward. Sabi niya I'm 22, pero Robbie was like focused masyado dun sa edad nga ni Marydel, Maymay and Turata. But yes, as always, masaya tayo sa nakita natin at napanood natin kahapon, and sana more of Mayward together sa I Want ASAP, hindi yung kung isa wala, isa ang absent, nandiyan yung isa. And so mas masarap kasi panoorin na magkasama ang Mayward kahit na virtual lang po ito at kahit na nasa screen lang po. Alexander Lexter Jules, yan ang halo-halong update natin para kay Maymay and kay Edward. And let's all pray nagagaling na si Edward bago pa darating si Maymay, and sana si Maymay ay magkakaroon ng safe trip going back sa Pilipinas. I will see you for more later mga ka-Mayward. Bye for now.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, speed slow, speed fast. Off the road, smack the gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit.